Nagsisimula ang kwento sa pagpapaliwanag ng sinaunang kwentong mitolohiya tungkol sa tatlong daigdig. Sinabi noong sinaunang panahon, sinubukan ng mga demonyo na sirain ang mundo ng mga tao. Ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap nang lumitaw ang isang bayani at nagawang talunin ang mga demonyo, pagkatapos ay sinelyuhan sila sa isang lugar na tinatawag na Rift. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang isang walang ingat na binata na nagngangalang Lin Yifan, isang manunulat ng Donghua. Kahit na napakatalino ni Yifan sa pagsusulat ng mga Donghua, wala sa kanyang mga gawa ang nakatanggap ng anumang pagpapahalaga. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na nagsisikap na magsulat ng isang magandang Donghua upang balang araw ay makilala ng mas malawak na komunidad ang kanyang trabaho. Kasabay nito, sa Mingshan University, nagkaroon ng napakalaking pagsabog ng enerhiya. Mula sa pinagmulan ng pagsabog, makikita ang tatlong makukulay na ilaw na sagisag ng banal na espiritu, na lumipad sa iba't ibang direksyon. Isang gintong liwanag ang tumama patungo sa bahay ni Yifan, isang berdeng ilaw ang nahulog sa basurahan, at isang asol na liwanag ang tumama sa kung saan. Samantala, si Yifan, na nasa kanyang silid, ay nagulat nang makita ang isang dimensional na portal na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang gintong liwanag na dumating doon ay nagtulak sa kanyang katawan sa dimensional portal. Dinadala siya ng portal sa Rift, isang mundo kung saan sinelyuhan ang mga demonyo at halimaw. Nakakagulat, ang hitsura ni Yifan ay nagbago ng husto habang nasa Rift. Na-realize din niya na nasa ibang mundo siya at nag-transform sa isa sa mga karakter sa Donghua na sinulat niya. Sa halip na magpanik, mukha siyang masaya dahil inisip niya na siya ang pangunahing tauhan na may napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, sa totoo lang, walang lakas si Yifan, kaya madali siyang matalo ng isang halimaw na biglang sumulpat at umatake sa kanya. Si Yifan, na nag-aakalang mamamatay siya sa lugar na iyon, ay biglang iniligtas ng isang binata na nagngangalang Luhang, isa sa mga pinakadakilang slayer na halimaw na nag-alis ng maraming demonyo at halimaw sa Rift. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo habang nakikipaglaban si Luhang sa halimaw. Ngunit sa kanyang pagtakas, ang gininto ang liwanag na nagtulak sa kanya sa dimensional na portal ay biglang lumitaw at naging isang espada na may kapangyarihan ng isang walang katapusang Diyos. Dahil sa lakas nito, ang pag-iral ng espada ay nagudyok sa mga demonyo at halimaw na salakayin ng may-ari ng espada, kabilang ang halimaw na lumalaban kay Luhang. Pagkatapos ay hinabol ng halimaw si Yifan, pinilit itong umakyat sa isang puno upang maiwasan ang pag-atake ng halimaw. Nang mahulog siya sa puno, aksidenteng natama ng espada ang halimaw, kaya natalo siya ni Yifan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, bumalik si Yifan sa kanyang mundo at napagtanto na nasa hintuan siya ng bus hindi kalayuan sa kanyang bahay. Bigla, nilapitan siya ng isang maliit na gintong nilalang na nagngangalang Yiri, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang ang banal na espiritu na nagbabantay sa Seal of Three Worlds. Sa pagkarinig nito ay labis siyang natuwa dahil naisip niya ay siya ang napili at hindi pa naginip ang insidente laban sa mga halimaw kagabi. Habang si Yifan ay nasa sabik na maging pinili, ang isang janitor na nagkataong naroon ay nag-isip na siya ay baliw sa pakikipag-usap sa isang aso. Pagkatapos noon, dinala niya si Yiri sa kanyang bahay at nagsilbi ng cat food sa cute na familiar. Nang makita ito, nagalit at napahiya si Yiri dahil itinuring ni Yifan ang banal na espiritu na parang alagang hayop. Ipinaliwanag niya na siya ang banal na espiritu na nagbigay sa kanya ng Divine Sword, ang Zunlu, na ginamit ni Yifan kagabi para talunin ang mga halimaw. Ipinaalam niya na si Yifan ay napili para magsagawa ng isang misyon upang lipulin ang mga halimaw sa Rift. Ang Rift ay isang dimensional na gap na lilitaw kapag ang mga enerhiya ng tatlong mundo at iba pang mga mundo ay hindi balanse o kapag ang selyo ay humina, tulad ng nangyari kagabi. Pagkatapos ay tinanong ni Yifan si Yiri tungkol sa sanhi ng humina na selyo at ang hindi balanseng enerhiya. Pero hindi sinagot ni Yiri ang tanong niya at kumilos na parang may itinatago kay Yifan. Hindi nagtagal, si Yifan ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang landlord, na humingi ng upa para sa apartment. Dahil wala siyang pambayad sa renta, nagpasya siyang lumabas at maghanap ng trabaho para kumita siya sa lalong madaling panahon. Nang mailagay niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang jacket, automatikong na-install ang isang app sa kanyang telepono. Kasabay nito, si Luhang, na nagligtas kagabi kay Yifan habang nasa Rift, ay nakitang nagpadala ng mensahe sa isang chat group ng mga pinili na itinalaga upang lipulin ang mga halimaw sa Rift. Sa mundo ng mga tao, si Luhang ay lumalabas na isang mayaman na binata batay sa kanyang hitsura at mga mag-agarang sasakyan. Mukha siyang inis na natalo ng iba ang kanyang biktimang halimaw. Sa group chat, nagtanong sila tungkol sa Night Sword, na nakatalo sa halimaw, ngunit hindi niya kilala ang tao. Samantala, sa ibang lugar, si Yifan, nakakapili lang bilang Monster Slayer, ay nagulat sa appearance ng mga pamilyar sa anyo ng mga kaibig-ibig na maliliit na nilalang. Dahil hindi siya sanay na makita ang mga pamilyar sa mundo ng mga tao, kakaiba ang kanyang kinikilos, at ang mga tao ay nagsimulang isipin na siya ay baliw dahil ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay hindi nakikita ang mga banal na espiritong ito.
Ang kanyang kakaibang pag-uugali at nagdulot ng kaguluhan ay nakuha ng isang lokal na istasyon ng telebisyon, kaya agad na ipinatawag si Yifan na dumalo sa paglilitis sa Rift. Sa banal na hukuman, inakusahan si Yifan na nakagawa ng maraming paglabag laban sa batas ng pinili, isa rito ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga tao at halos ibunyag ang Rift sa mga ordinaryong tao sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, pinabulaanan ito ni Yifan sa pagsasabing wala siyang alam tungkol sa batas ng pinili. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mga hukom ang tungkol sa Thousand Mile Voicer app, isang application na automatikong may install sa telepono ng taong nakatakdang maging chosen one. Maya-maya pa ay tiningnan niya ang kanyang cellphone at laking gulat niya nang makita niya ang application sa kanyang cellphone. Dahil hindi alam ni Yifan ang tungkol sa batas ng pinili, sa wakas ay nagpa siya ang mga hukom na magpataw ng sentensya na kailangan niyang magbayad ng multa. Pagkatapos ay tiningnan ng mga hurado ang profile ni Yiri na pamilyar sa alaga ni Yifan. Noong una, laking gulat nila nang mabasa nila ang profile ni Yiri na sinasabing Holy Spirit na nagbabantay sa Seal of Three Worlds. Ngunit matapos makita ang anyo ni Yiri, naisip din nila na gawa-gawa lang ito ni Yifan dahil ang banal na espiritu na nagbabantay sa selyo ay kadalasang nasa anyo ng nakakatakot na halimaw. Nagalit si Yiri dahil isinulat ni Yifan ang tunay niyang pagkatao sa profile sheet. Ngunit dahil hindi sila pinaniwalaan ng mga hukom sa Divine Court, pinili niyang huwag pansinin ito. Habang nasa Rift, pumunta si Yifan sa sentro ng lungsod kung saan karaniwang nagtitipon ang mga pinili. Si Yifan, na unang beses na bumisita sa lugar, ay tila humanga sa maraming bagay kaya tinawag siyang taga-nayon. Gayunpaman, pagkatapos matuklasan na si Yifan ay ang Night Sword, nagsimula silang lumapit sa kanya. Hinamon siya ng isa sa kanila na sukatin ang lakas gamit ang sagradong jade na pumapalibot sa kanila, at tinanggap niya ang hamon. Ngunit walang espesyal na nangyari pagkatapos niyang hawakan ang jade, na nagpapahiwatig na siya ay hindi kasing lakas ng sabi-sabi ng mga tao. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang mahawakan ni Yifan si Zhonlu, ang enerhiya mula sa espada ay biglang lumitaw at agad na bumaril ng isang pag-atake patungo sa Sacred Jade at nabasag ito. Pagkatapos nito, nakita ang isang itim na aura na pumasok kay Zhonlu at naging sanhi ng paglitaw ng mga crack sa espada. Noong gabing iyon, sa halip na lipulin ang mga halimaw sa Rift, nagtungo sina Yifan at Yiri sa isa sa mga makasaysayang lugar sa Mingshan University upang hanapin ang mahiwagang espada. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na paggalugad sa lugar, hindi niya mahanap ang mahiwagang espada. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Yiri na natagpuan nila ang mahiwagang espada sa lugar na iyon at dinala ito sa museo. Ngunit isang buwan na ang nakalipas, ang espada ay ninakaw ng isang tao. Akala ni Yifan ay makakahanap siya ng isa pang mahiwagang espada, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Kasabay nito, nakita ang isang binata na sinusubukang pagsamahin ang 2 piraso ng espada, at ang espada pala ay ang mahiwagang espada na hinahanap ni Yifan. Matapos matagumpay na pagsamasamahin ang mga piraso ng espada, isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang lumikha ng isang dimensional na crack na nag-uugnay sa Rift at sa mundo ng mga tao kung saan si Yifan ay kasalukuyang naroroon. Biglang nagbago ang hitsura niya sa Night Sword. Nagulat si Yifan sa appearance ng isang halimaw na parang alimango na biglang naging higanti matapos ma-expose sa isang misteryosong berdeng ilaw. Agad siyang tumakas upang maiwasan ang pag-atake ng halimaw. Ngunit pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang espada, napagtanto niyang mayroon siyang lakas upang harapin ang halimaw. Si Yifan ay nakadama ng pagiging superior at tila sobrang kumpiyansa nang lumaban siya sa halimaw na alimango. Ngunit ang halimaw na alimango ay tila mas matigas kaysa sa halimaw na natalo niya noon dahil nagawa niya itong patumbahin, at nabali din ang kanyang espada sa kanyang sumunod na pag-atake. Nang papatayin na ng crab monster si Yifan, biglang, isa sa pinakamalakas na monster slayer sa Rift, na binansagan na Bone Fairy, ang nagligtas sa kanya at madaling talunin ang crab monster sa isang atake lang. Pagkatapos noon, inihayag kung bakit pinili ni Yiri si Yifan, kahit na siya ay may napakahinang espiritual na lakas. Tila gustong gamitin siya ni Yiri bilang sakripisyo para ayusin ang Seal of Three Worlds, kaya sinubukan niyang gumawa ng maraming paraan para mapatay si Yifan. Maging si Yiri ay sinasabutahe si Zhonlu sa pamamagitan ng pag-channel ng darkness energy para mahirapan si Yifan sa paggamit nito. Pero mukhang napakaswerteng tao ni Yifan dahil buhay pa siya ngayon. Pagka-uwi, hiniling ni Yifan kay Yiri na ayusin ang kanyang Divine Sword, ngunit tumanggi siya dahil ang Divine Sword ay hindi isang bagay na madaling ayusin. Nakapagtataka, biglang lumitaw ang berdeng ilaw ng enerhiya sa kanyang tirahan at mahimalang inayos ang Zhonlu hanggang sa ito ay sumanib sa perpektong anyo nito. Si Yifan ay mukhang namangha doon at masaya na ang kanyang espada ay naayos na, habang si Yiri ay tila naghihinala sa isang bagay dahil ang Divine Sword ay kadalasang hindi kayang ayusin ng ordinaryong mahiwagang kapangyarihan. Ipinagpalagay ni Yiri na ang taong nagkumpuni ng espada ni Yifan ay malamang na may banal na kapangyarihan.
Samantala, si Lu Hang, na nakatanggap ng ulat tungkol sa labanan malapit sa makasaysayang lugar ng Mingshan University, ay sumugod sa lugar kasama ang kanyang katulong, isang matandang lalaki na nagngangalang Meng. Nalaman din ni Lu Hang ang tungkol sa mahiwagang espada na natagpuan sa lugar na iyon at pagkatapos ay nawala sa isang lugar pagkatapos manakaw noong isang buwan. Alam na ang espiritual na enerhiya sa espada ay maaaring lumikha ng isang dimensional na crack na nag-uugnay sa rift at sa mundo ng mga tao. Hiniling ni Lu Hang kay Meng na agad na alamin kung nasaan ang mahiwagang espada dahil kung hindi nila mabilis na haharapin ang bagay na ito, ang kaligtasan ng sangkatauhan ay manganganib sa mga demonyo at mga halimaw sa rift, na ang ambisyon ay sirain ang mundo ng mga tao. Kinabukasan, nagpasya si Lu Hang na bumili ng bahay malapit sa tinitirhan ni Yi Fan para mas madaling mabantayan siya. Pagkatapos ay binasa niya ang text message sa Monster Slayers chat group at nalaman na nagawa ni Yi Fan na talunin ang crab monster sa tulong ng Bone Fairy. Hindi nagtagal, nagulat si Lu Hang at ang iba pang mga Monster Slayer dahil ang Bone Fairy ay karaniwang nagmimisyon ng mag-isa. Naisip din nila na ang Night Sword ay maaaring subordinate ng Bone Fairy. Ngunit naisip ni Lu Hang na hindi kilala ni Yi Fan ang Bone Fairy at ang Bone Fairy ay nagkataong nandoon para iligtas si Yi Fan. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating na si Lu Hang sa kanyang bago, Randy, at marangyang apartment. Nagtataka si Meng kung bakit siya interesado kay Yi Fan gayong marami pa ring mga Slayer ng halimaw na higit na nakahihigit kay Yi Fan. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Lu Hang ang bagay ng mas detalyado ang dahilan. Ngunit naramdaman niya na si Yi Fan ay mayroong banal na kapangyarihang nakatago sa loob niya. Di nagtagal, bumisita si Yi Fan sa bahay ni Lu Hang at nagdala ng isang nakapaso na halaman bilang regalo para salubungin ang kanyang bagong kapitbahay. Pagkatapos ay ipinahayag niya kay Yi Fan na siya ang Slayer ng halimaw na nakita ni Yi Fan noong una siyang pumasok sa rift. Binigyan siya ni Lu Hang ng isang Monster Spirit Pearl habang ipinapaliwanag na ang perlas ay nagmula sa isang Monster Spirit na natalo niya noon. Ipinaalam ni Meng na maaaring ibenta ni Yi Fan ang perlas sa rift sa napakataas na presyo. Nang marinig niya ito, natuwa siya at dinala si Lu Hang sa rift, habang nilalayo niyang ibenta ang perlas at ibahagi ang nalikom kay Lu Hang. Pagdating sa sentro ng lungsod, mukhang nagulat ang mga tao nang makita si Lu Hang na naglalakad sa paligid ng lungsod kasama ang Night Sword dahil kilala siyang loner. Pagkatapos ay ipinagbili ni Yi Fan ang perlas sa halagang 1,000 gintong barya. Ngunit nang ibabahagi na ni Yi Fan ang kanyang mga benta kay Lu Hang, tumanggi siya, kaya binili na lamang siya ni Yi Fan ng isang bagay. Nang sila ay nanananghalian sa isang kainan, biglang bumangon mula sa kanyang kinauupuan ang isang customer ng tavern at pinagalitan ang may-ari ng kainan dahil hindi masarap ang pagkaing inihain nila. Hindi nagdalawang isip ang lalaking customer na gumamit ng dahas, ngunit pinili ng may-ari ng kainan na huwag awayin ang customer. Nang magsimulang kumilos ng arbitraryo ang lalaking customer, tinulungan niya ang may-ari at pinaalis ang customer sa kainan. Nagpasalamat ang lalaking may-ari kay Yi Fan at nagsilbi sa kanya at kay Lu Hang ng masasarap na pagkain bilang pagpapahayag ng pasasalamat. Pagkalipas ng ilang araw, sila ay nasa mundo ng mga tao at nagulat sa mga dimensional crack. Sumugod sila sa rift at hinarap ang isang 4-star monster na mas malakas kaysa sa anumang halimaw na nakalaban ni Yi Fan. Tila nabigla sila sa pag-atake ng halimaw, kaya nagpasya silang magtulungan. Gayunpaman, nag-away sila dahil masyadong minamaliit ni Yi Fan si Lu Hang at tinawag siyang mahina. Si Lu Hang, na nagalit dahil tinawag siyang mahina, pagkatapos ay ginamit ang kanyang ultimate technique at sa wakas ay natalo ang halimaw. Nang makita iyon, humingi ng tawad si Yi Fan kay Lu Hang dahil sa pagmamaliit sa kanya. Nang marinig iyon, pinatawad siya ni Lu Hang, at pumayag silang bumuo ng isang pangkat. Pagkatapos noon, nakita si Yi Fan na nagsasanay sa kanyang espada sa pamamagitan ng manual na ibinigay ni Lu Hang. Napagtanto niya na si Yi Fan ang may divine sword ngunit hindi niya ito magagamit dahil hindi pa siya nag-aral ng swordsmanship. Sa kabilang banda, sina Yi Fan at Lu Hang ang naging usap-usapan ng Chosen Ones chat group dahil hindi pangkaraniwan para kay Lu Hang, na tinawag na Dragon Prince, na makipagtulungan sa ibang tao kapag isinasagawa ang kanyang misyon. Makalipas ang ilang sandali, si Yi Fan, na sumulat ng donghua tungkol kay Lu Hang, ay tumanggap ng pagpapahalaga mula sa mga mambabasa at publisher dahil ang donghua ay itinuturing na napakahusay. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang malapit nang may publish ang kanyang donghua, at hinilingan siyang magsulat ng higit pang mga karakter. Pagkatapos ay sinubukan ni Yi Fan na magsulat ng isang karakter na inspirasyon ng Bone Fairy. Samantala, inihayag na ang Bone Fairy sa mundo ng mga tao ay isang batang aktres na nagngangalang Chin Mo. Tulad ni Lu Hang, labis na nagulat si Chin Mo nang malaman na ang Bone Fairy ay ginawang karakter sa donghua ni Yi Fan. Kinabukasan, si Yi Fan, na nagtatrabaho ng part-time bilang isang taga-deliver, ay naatasang maghatid ng pagkain. Pagdating niya sa kanyang destinasyon, nakita niya si Chin Mo, na binubuli ng isang delinkwenteng lalaki. Sumugod siya para tulungan siya at binugbog ang lalaki. Gayunpaman, hindi alam ni Yi Fan na nagsushooting ng pelikula si Chin Mo, kaya kinailangan siyang magbayad ng kabayaran para sa paggagambala sa proseso ng paggawa ng pelikula at pagkasira ng ilang ari-arian ng pelikula.
Sa kabilang banda, si Chin Mo, na nagpapahinga, ay tiningnan ang kanyang order at nalaman na ito ang pagkain na dala ni Yifan. Di nagtagal, lumitaw ang isang dimensional crack sa lugar na iyon, kaya sumugod si Yifan sa rift at hinarap ang isang 5-star na halimaw na mas matigas kaysa dati. Si Yifan, na sinubukang lumaban ng walang diskarte, ay madaling matalo ng halimaw. Nang malapit na siyang patayin ng halimaw, biglang sumulpat ang Bone Fairy at iniligtas siya. Si Chin Mo, o ang Bone Fairy, ay nakipaglaban sa halimaw, habang si Yifan ay nakulong ng isa sa mga diskarte ng halimaw na nagawang i-lock ang kanyang paggalaw. Samantala, isang lalaki ang nakitang palihim na kinukunan ang laban dahil gusto niyang ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng Bone Fairy. Hindi nagtagal, tuluyang nakalaya si Yifan at sinubukang tulungan ang Bone Fairy na labanan ang mga halimaw. Gayunpaman, ang Divine Sword ay biglang naglabas ng berdeng ilaw na naging dahilan upang hindi niya makontrol ang espada at sa halip ay inatake ang Bone Fairy. Si Chin Mo, na inis kay Yifan, pagkatapos ay ginamit ang isa sa kanyang mga diskarte para ikulong siya para makapag-focus siya sa pakikipaglaban sa halimaw. Gayunpaman, nang tatalunan na ni Chin Mo ang halimaw gamit ang kanyang ultimate technique, biglang nawala ang halimaw, na sinundan ng pagkawala ng dimensional crack. Matapos mawala ang dimensional crack, sa wakas ay nalaman ni Yifan na ang tunay na pagkakakilanlan ng Bone Fairy ay walang iba kundi si Chin Mo. Nang malaman ito, hiniling niya sa kanya na sumali sa kanyang koponan. Ngunit tinanggihan ni Chin Mo ang kanyang kahilingan at nagmamadaling umalis sa lugar. Kinabukasan, pumunta si Yifan sa opisina ng ahensya kung saan nagtatrabaho si Chin Mo, sinubukan siyang hanapin at hiniling na sumali sa kanyang team. Ngunit siya ay pinalayas ng mga opisyal ng seguridad at pinagalitan ng kanyang manager dahil sa pang-abala sa kanya. Si Yifan, na hindi sumuko, ay nagpumilit na hintayin siya sa labas ng gusali. Kinahapunan, nakita ni Yifan ang isang babae na lumabas sa parking lot ng gusali sakay ng motorsiklo. Alam niyang si Chin Mo ang babae dahil nakita niya ang Bone Fairy sa motor. Palihim siyang sinundan nito na papunta pala sa isang ampunan. Labis siyang humanga nang makita siyang nakikipag-ugnayan sa mga bata sa ampunan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Yifan na makipag-chat kay Chin Mo ng mag-isa, at tinanong niya ito kung bakit siya laging nag-iisa at walang kaibigan. Pagkatapos, inimbitahan niya si Chin Mo na sumali sa kanyang team. Ngunit hindi niya pinansin ang imbitasyon. Maging siya ay tumawag sa mental hospital na pumunta para dalhin si Yifan dahil masyado nitong pinipilit ang kalooban niya at palagi siyang iniistorbo. Sa ibang lugar, natuklasan ni Huang, ang lalaking lihim na kumukuha ng larawan sa labanan ng Bone Fairy, ang tunay na pagkakakilanlan ni Chin Mo bilang Bone Fairy. Pagkatapos ay iniulat niya ito sa isang batang lalaki na nagngangalang Ken, na mukhang galit nang makita niya ang mga larawan ni Chin Mo kasama si Yifan. Si Ken pala ang nagsabi kay Huang na tiktikan ang Bone Fairy sa hindi malamang dahilan. Samantala, sa wakas ay nakalabas na si Yifan mula sa mental hospital matapos na ayusin ang hindi pagkakaunawaan kay Chin Mo. Nang si Yifan ay nakaupo sa gilid ng kalsada habang iniisip ang utang na dapat niyang bayaran sa lalong madaling panahon, bigla siyang tinawagan mula sa publisher na nagsasabi sa kanya, na ang donghua na isinulat niya ay hindi mailathala dahil napatunayang siya ay gumawa ng plagiarism. Hindi ito tumigil doon. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang landlord, na nagsabi sa kanya na inalis niya ang kanyang mga gamit sa kanyang apartment dahil hindi niya binayaran ang renta. Laking gulat ni Yifan at nakiusap sa may-ari ng bahay na huwag siyang paalisin. Bago pa siya makapagpaliwanag, biglang may dimensional crack na naganap malapit sa kanya. Noong una, balak niyang umalis na lang at sumugod sa kanyang bahay. Ngunit sa wakas ay nagpasya si Yifan na pumasok sa rift at labanan ang mga halimaw. Sa rift, nakita niya ang may-ari ng kainan, si Tiger, na nakikipaglaban sa isang 5-star na halimaw. Mukhang nagulat si Yifan nang matuklasan niya na ito rin ang halimaw na nakalaban niya kasama si Chin Mo. Akala niya ay nagawa ni Chin Mo na talunin ang halimaw dahil biglang nawala ang halimaw. Ngunit tila nakaligtas pa ang halimaw pagkatapos na salakayin ni Chin Mo, at ngayon ay kailangan niyang labanan muli ang halimaw. Dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang lakas, si Yifan at Tiger ay tila nalulula sa halimaw. Sa kabilang banda, sina Chin Mo at Lu Hang, na nakatanggap lang ng abiso tungkol sa pakikipaglaban ni Yifan sa isang 5-star monster, ay sumugod sa pinangyarihan ng labanan. Gayunpaman, pagdating sa lugar, nagulat sila sa halimaw na naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake kay Tiger at tila papatayin siya. Si Yifan, na nag-aakalang napatay ng halimaw si Tiger, ay inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa halimaw hanggang sa wakas ay nagawa niyang talunin ang halimaw ng mag-isa. Si Lu Hang at Chin Mo, na nakakita sa insidente, ay mukhang namangha nang makita nilang inilabas ni Yifan ang kanyang tunay na kapangyarihan upang talunin ang halimaw. Matapos talunin ang halimaw, napagtanto niyang buhay pa si Tiger at sinugod siya, habang nagpasya sina Lu Hang at Chin Mo na umalis sa lugar. Pagkatapos noon, nagmamadaling bumalik si Yifan sa apartment para iligtas ang kanyang mga gamit bago maitapon ng kanyang landlord.
Gayunpaman, laking gulat niya nang malaman niyang may nagbayad ng atraso sa upa at nagbayad ng upa sa kanyang apartment para sa susunod na taon para hindi siya ma-kick out sa kanyang apartment. Dagdag pa rito, nakatanggap si Yifan ng tawag mula sa publisher na nagpaalam sa kanya na i-republish muli ang kanyang donghua dahil ang kaso ng plagiarism ay hindi pagkakaunawaan lamang at napatunayang orihinal na akda ang kanyang donghua. Tuwang-tuwa siya dahil natapos ang araw na iyon. Lalo na nang malaman niyang nakapag-rank up siya matapos talunin ng isang 5-star monster. Binuksan ni Yifan ang chat group ng Chosen One kung saan pinag-usapan siya ng mga tao. May mga lantarang kinukutya siya at sinabing maswerte lang siya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sama ng loob dahil minamaliit siya ng mga ito. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ni Tiger, na sumali sa chat group, sa pagsasabing talagang malakas na tao si Yifan, at sinasabi lang iyon ng mga nanlilibak sa kanya dahil hindi pa nila siya nakitang lumaban. Dahil alam niyang may nagtatanggol sa kanya, natuwa si Yifan at nagpadala siya ng friend request kay Tiger. Si Tiger, na nakatanggap ng notification, ay masayang tinanggap ang kanyang friend request. Sa ibang lugar, makikita si Luhang na nakikipag-usap sa kanyang assistant na si Meng, at nalaman na si Luhang ang nagbayad ng atraso sa pag-upa sa apartment ni Yifan. Binayaran ni Luhang ang renta ng apartment sa loob ng 1 taon para hindi maalis sa lugar si Yifan. Bukod pa riyan, inutusan niya si Meng na imbestigahan at lutasin ang kasong plagiarism na naranasan ni Yifan hanggang sa wakas, napatunayang orihinal na akda ang kanyang donghua. Samantala, napag-alaman na si Ken ang nagpakalat tungkol sa kanyang donghua, na itinuturing na plagiarism. Si Ken pala ay inis na inis kay Yifan at balak niyang sirain ang kanyang buhay. Dahil nabigo ang kanyang plano, pumasok si Ken sa apartment ni Yifan, pinatulog sina Yifan at Yiri gamit ang pampatulog na gas, pagkatapos ay pinalitan ang kanyang divine sword ng isang peking espada. Kinabukasan, nakatanggap si Yifan ng isang package mula kay Tiger na nagpadala ng masasarap na cake. Nagpadala ng mensahe si Yifan kay Tiger upang pasalamatan siya habang pinupuri ang kanyang masarap na cake. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yifan na gagawin niyang muli ang cake kung talagang nagustuhan ni Yifan ang kanyang mga cake. Pagkatapos nito, pumasok si Yifan sa Rift at bumisita sa restaurant ni Tiger upang tamasahin ang mga masasarap na cake na ginawa ni Tiger. Habang nanananghalian sa kainan ni Tiger, may isang grupo ng mga tao ang pumunta sa lugar at iniinsulto si Tiger. Ipinagtanggol siya ni Yifan, na itinuring na si Tiger, ang kanyang kaibigan, sa harap ng mga tao. Nang makita niya ito, lalo siyang humanga kay Yifan, na palaging humahakbang para sa kanya kapag binubuli, at pinahahalagahan pa niya ang kanyang mga luto mula pa noong simula ng kanilang pagkikita noong binibilan ni Yifan si Luhang ng tanghalian sa kanyang restaurant. Pagkaraan ng ilang sandali, nabunyag na ang pagkakakilanlan ni Tiger sa mundo ng mga tao ay lumalabas na isang batang babae na nagngangalang Maya, na nagpapaliwanag na si Tiger ay palaging banayad at kaaya-aya tulad ng isang babae. Sa paglipas ng panahon, matapos ang kanilang pagkakaibigan sa Rift ay naging mas malapit, inanyayahan ni Maya si Yifan na magkita sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ay gumawa sila ng appointment upang magkita sa parke. Pagdating sa park, hindi sinasadyang nabangga niya ito ngunit hindi niya alam na si Tiger si Maya. Pagkatapos ay nakita niya ang isang matipunong lalaki na matikas at ipinagpalagay na siya ay si Tiger. Ngunit nang lalapit na sana si Yifan sa lalaki, sinundot ni Maya ang balikat nito mula sa likuran at ipinahayag na siya si Tiger. Laking gulat niya dahil hindi niya akalain na babae pala si Tiger. Inihayag ni Maya na siya ay mahiyain, kaya ginamit niya ang karakter ni Tiger habang nasa Rift. Bukod sa gustong direktang magpasalamat sa kanya, gusto siyang makilala ni Maya dahil gusto niyang hilingin sa kanya na tulungan siyang mahanap ang kanyang pamilyar na si Xiaolan, na biglang nawala. Tulad ni Yifan, nagkaroon ng pamilyar si Maya sa isang pagsabog sa Mingshan University, kung saan ang isang asul na liwanag na dati ay hindi alam sa patutunguhan nito ay tumama sa kanyang tirahan. Matapos siyang makilala at makita si Yiri, naisip ni Maya na baka alam ni Yiri ang kinaroroonan ni Xiaolan, na biglang nawala dahil halos magkaparehas sila ng anyo, kahit na si Xiaolan ay asul, habang si Yiri ay ginto. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang nakarinig si Yifan ng isang malinaw na hangin na umuungol na parang malapit sa kanila. Ipinaliwanag ni Maya na ang hagong ng hangin ay nagmula sa Dayan Tower, na medyo malapit sa parke. Higit pa rito, ipinaalam niya na ayon sa alamat, isang 10,000 taong gulang na demonyo ang nasilyuhan sa Dayan Tower, at ang hanging umalangaw na narinig ni Yifan ay malamang na boses ng demonyo. Hindi nagtagal, biglang yumanig ng malakas ang lupang kinatatayuan nila, na sinundan ng napakalakas na bagzo ng hangin. Ang lahat ng iyon ay tila sanhi ni Ken, na nasa Dayan Tower upang magsagawa ng isang eksperimento upang ilipat ang kapangyarihan ng Divine Sword sa kanyang Green Sword. Dahil nabigo ang eksperimento, naging hindi nakokontrol ang Divine Sword at ang Green Sword. Ang enerhiya na nagmumula sa dalawang espada ay naging sanhi ng isang demonyong naninirahan sa lugar na iyon upang magising at simulan ang pag-atake sa mga tao sa paligid ng lugar. Napagtanto na ang kanyang Divine Sword ay nawala sa isang lugar, si Yifan ay nagmamadaling dalhin si Maya upang pumunta sa ligtas na lugar.
Ngunit pagkatapos, inatake siya ng demonyo sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang divine sword sa kanya at tinamaan siya sa ulo hanggang sa matamba si Ye Fan at nawala ng malay. Nang makitang nahulog ang kanyang unang kaibigan, nagalit si Maya at pinakilos ang kanyang tunay na kapangyarihan para labanan ang demonyo. Nag-transform si Maya bilang tiger at sinubukan niyang labanan ang demonyo hanggang sa wakas, nagawa niyang talunin ang demonyo. Matapos talunin ang demonyo, biglang sumulpot si Shaolan mula sa likod ng mga palumpong sa pasuray-suray na estado hanggang sa tuluyang nawala ng malay. Nang makitang walang malay si Ye Fan, sinugod siya ni Maya sa ospital. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya ang kanyang ama, na iniwan siya noong siya ay bata pa. Sinubukan ni Ye Fan na habulin ang kanyang ama, ngunit nang hahawakan na sana niya ang kanyang kamay, sa wakas ay nagising siya at muntik nang mahulog sa bintana kung hindi dumating si Maya sa oras para tulungan siya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, si Ye Chi, ang babaeng doktor na gumamot kay Ye Fan, ay nagpasya na itali siya sa kama upang hindi siya makagawa ng anumang mapanganib kung siya ay may hallucinations. Pagkatapos ay sinabi ni Ye Chi kay Ye Fan na siya ay nagdusa ng matinding pinsala sa utak mula sa mabigat na impact ng hilt ng kanyang espada. Pagkatapos ay tinanong ni Ye Chi kung siya ay nalulumbay o umiinom ng labis na gamot na pampakalma upang matuklasan kung ano ang naging sanhi ng kanyang mga guni-guni. Biglang nagulat si Ye Fan sa tanong niya dahil maayos na ang pakiramdam niya at hindi talaga umiinom ng gamot. Tila nagtanong si Ye Chi dahil nakakita si Maya ng isang kahon ng tranquilizer sa kwarto ni Ye Fan nang huminto siya sa apartment nito para dalhin ang mga damit nito sa ospital. Higit pa rito, sinabi ni Maya kay Ye Chi na hindi niya sinasadyang nakita ang history ng browser tungkol sa pagwawakas ng buhay sa computer ni Ye Fan at ipinagpalagay na siya ay sobrang nanlumo kaya sinadya niyang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, itinanggi ni Ye Fan ang lahat ng ito at iginiit na wala siyang ganap na kaalaman sa mga gamot. Si Ye Chi, na naiinis sa kanya sa patuloy na pakikipagtalo, ay nagtaka kung bakit ang isang manunulat ng Donghua na tulad niya ay nalulumbay ng labis na balak niyang wakasan ang kanyang buhay. Nang marinig ito, tinanong ni Ye Fan kung paano niya nalaman na siya ay isang manunulat ng Donghua. Inihayag niya na siya ay isang masugid na mambabasa at palaging hinahangaan ang Donghua na isinulat niya. Inihayag ni Ye Chi na siya ay pinili at alam niya ang pagkakakilanlan ni Ye Fan bilang Knight Sword. Nalaman pa niya na si Ye Fan ay nagre-recruit ng mga miyembro para sumali sa kanyang team at sinabing interesado siyang sumali sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito pinabayaan dahil hindi niya nakita ang kanyang kakayahan noong lumaban siya sa Rift. Nang marinig na minamaliit siya ni Ye Fan, nakaramdam ng inis si Ye Chi at lumabas ng kanyang treatment room, kasunod si Maya, na gustong magbayad para sa kanyang mga gastusin sa pagpapagamot habang na-hospital. Pagkatapos ay nakilala ni Ye Chi ang isang doktor na nagkwento sa kanya tungkol sa isang lalaking pasyente na nagngangalang Lin, na nasa 20s, na na-diagnose na may nakamamatay na sakit, at wala ng isang taon upang mabuhay. Inakala ni Maya, na nakarinig sa kanilang pag-uusap, ang pasyente ay si Ye Fan dahil pareho sila ng mga katangian. Ang kanyang apelyido ay Lin, at ang kanyang edad ay mga 20s. Hindi akalain ni Maya na mamamatay ng ganoon kaaga ang kanyang unang kaibigan at nagpasya na ilihim ito kay Ye Fan dahil ayaw niyang mabigla at mapahamak ito kapag malaman nitong malapit na itong mamatay. Matapos bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot, pinuntahan ni Maya si Ye Fan, na gustong ipaliwanag ang history ng browser niya tungkol sa pagpapakamatay at mga gamot na nakita niya sa kwarto nito. Gayunpaman, sumabad si Maya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang gusto niya at hindi pa niya nakakamit hanggang ngayon. Nabanggit ni Ye Fan ang ilang bagay na gusto niya habang isinusulat ni Maya ang wishlist sa kanyang notebook. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Maya ang Bone Fairy sa party upang ipagdiwang ang paggaling ni Ye Fan habang sinasabi sa kanya na mayroon siyang nakamamatay na sakit at maaaring hindi na magtagal ang kanyang buhay. Bukod kay Bone Fairy, inimbitahan ni Maya sina Luhang at Ye Chi at nagplanong magparty sa bahay ni Luhang. Long story short, sa wakas ay idineklara na si Ye Fan na gumaling at pinayagang umuwi. Tuwang-tuwa siya dahil nagtipon-tipon ang kanyang mga kaibigan at nagdaos ng salo-salo para ipagdiwang ang kanyang paggaling. Sa katunayan, pumunta si Chin Mo sa party at sinabing handa siyang sumali sa team ni Ye Fan. Sa kabilang banda, laking gulat ni Maya nang malaman na ang Bone Fairy ay si Chin Mo, isang sikat na artista, habang sina Luhang at Ye Chi ay mukhang normal, na para bang alam na nila ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Bone Fairy. Ngunit hindi man lang iniisip ni Ye Chi na si Maya ay si Tiger, ang figurang dati niyang iniisip bilang isang lalaki. Tila nag-enjoy si Ye Fan at ang kanyang mga kaibigan sa party hanggang sa tuluyang nakatulog si Ye Chi dahil sa sobrang lasing. Hindi nagtagal, nagpasya si Chin Mo na umuwi ng maaga, ngunit sinubukan ni Ye Fan na pigilan siya sa pag-alis at hiniling sa kanya na manatili ng kaunti. Nainas si Chin Mo na may posibilidad na pilitin siya ni Ye Fan, pagkatapos ay sinabi na kailangan niyang pumunta sa party dahil may nagsabi sa kanya na may nakamamatay na sakit si Ye Fan at hindi magtatagal ang kanyang buhay. Nang marinig niya na malapit na siyang mamatay, biglang nalungkot si Ye Fan at umalis na lang nang walang sinasabi. Pagkatapos ay tinanong ni Luhang si Maya ng katotohanan tungkol sa nakamamatay na sakit ni Ye Fan.
Pagkatapos ay ipinahayag ni Maya na nalaman niya ito mula sa pakikipag-usap ni Yechi sa isang doktor. Pagkatapos ay ginising siya ni Chinmo upang kumpirmahin ito. Samantala, si Yifan, na nasa kanyang apartment, ay mukhang malungkot nang matuklasan niyang hindi magtatagal ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, mukhang tuwang-tuwa si Yiri nang malaman niyang malapit nang mamatay si Yifan dahil nangangahulugan ito na malapit nang makamit ang kanyang layunin na makarating sa mundo ng mga tao. Tahasan pang ang sinabi ni Yiri na pinili niya si Yifan bilang sakripisyo sa simula pa lang at umaasa na siya ay mamatay na agad. Nang marinig iyon, iniisip ng inosente at mabait na si Yifan na masyadong lasing si Yiri para magsabi ng mga bagay na walang ingat. Isiniwalat pa ni Yiri na sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang mapatay si Yifan habang inilalabas ang kanyang pagkabigo dahil palaging may tumutulong kay Yifan at pinipigilan ang kanyang mga plano. Pinahiya ni Yiri si Yifan sa pagsasabing isa lamang siyang hangal na binata na niloko upang siya ay mapatay, at maaaring kunin ni Yiri ang kanyang espiritu upang ayusin ang sirang Seal of Three Worlds. Pagkatapos ay sinabi ni Yiri ang tungkol kay Shaolan, isang Holy Spirit na tagapag-alaga ng selyo, na may kapangyarihang ayusin ang Seal of Three Worlds. Kahit na sa wakas ay nalaman niyang sinadya siya ni Yiri na patayin sa lahat ng oras na ito, hindi siya pinalayas ni Yifan at binalak niyang ipaghiganti ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanyang pamilyar habang nasa kanyang bahay. Pagkatapos noon, hindi na siya hinayaang matulog ni Yifan ng mapayapa, na sinadya pa siyang pairan ng dumi. Kinabukasan, pinuntahan ni Maya si Yifan sa kanyang apartment at ipinaliwanag ang hindi pagkakaunawaan sa party. Sinabi niya sa kanya na nagkamali siya na hindi nakumpirma ang kanyang kondisyon sa kalusugan kay Yechi. Ilang araw na ang nakalipas, ipinaalam sa kanya ni Yechi na ang pasyenteng may nakamamatay na karamdaman ay hindi si Lin Yifan kundi ibang tao na may parehong katangian. Alam na hindi siya mamamatay sa lalong madaling panahon, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Yifan at nagpapasalamat kay Maya sa pagpapaliwanag ng lahat. Bago umalis, nagpa siya si Maya na iwan muna si Shaolan kasama si Yifan dahil gusto niyang mag-focus sa pag-aaral para sa pagsusulit. Pumayag siyang tulungan siyang alagaan si Shaolan. Sa kabilang banda, inis ni Yiri na hindi malapit nang mamatay si Yifan, hiniling kay Shaolan na ayusin ang Seal of Three Worlds. Ngunit sa hindi inaasahan, sinabi ni Shaolan na hindi niya ito kilala at sa halip ay sinaktan siya. Si Shaolan ay may amnesia, kaya hindi niya naaalala ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang banal na espiritu o ang kanyang misyon sa mundo ng mga tao. Pagkatapos noon, pinilit ni Yifan si Yiri na sabihin sa kanya ang tungkol sa Seal of Three Worlds at ang misyon ng mga banal na espiritu at nagbanta na paalisin si Yiri kung tumanggi ang pamilyar na ihayag ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Yiri na siya at si Shaolan ang mga tagapagtanggol ng Infinite Mysterious Yellow Spell, na ginamit para selyuhan ng Demon King. Kung saan ang selyo noon ay tinawag na Seal of Three Worlds. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Yiri na gumawa sila ng isang susi mula sa Infinite Yellow Spell upang pigilan ang isang tao na masira ang selyo. Ang susi ay nasa hugis ng isang ginintuang lotus na pagkatapos ay binasag nila upang ikalat ang mga tipak, na nagpapahirap sa sinumang nagnanais na pagsama-samahin ang mga piraso at muling buhayin ang Demon King. Sinabi ni Yiri na 500 taon na ang nakalilipas, ang ilang mga tao mula sa isang misteryosong organisasyon na tinatawag na Baiyuling ay nagawang pagsama-samahin ang lahat ng mga piraso ng gintong hugis lotus na susi at nilayo na buhayin ang Demon King. Nagawa ng ilang miyembro ng Divine Court na pigilan ang mga tao mula sa organisasyon, bagaman marami sa kanila ang napatay. Sina Yiri at Shaolan ay nakaligtas, bagaman si Shaolan ay nagka-amnesia dahil sa matinding epekto ng labanan. Pagkatapos nito, itinalaga silang protektahan ang Seal of Three Worlds at humanap ng paraan para maayos ang selyo sa halaga ng buhay ng tao. Samantala, tila naiirita si Luhang na ang mga manggagawa mula sa kanyang kumpanya ng konstruksyon ay biglang naguhukay ng isang makasaysayang lugar sa Mingshan University nang walang pahintulot niya. Sinabi sa kanya ng isa sa mga manggagawa na ang kanyang lolo ang nagutos ng paghuhukay. Pagkatapos, tinawagan ni Luhang ang kanyang lolo, si Lu Bufan, upang kumpirmahin ito, at kinumpirma niya ito. Ipinaliwanag ni Lu Bufan sa kanyang apo na wala silang ibang pagpipilian dahil ang makasaysayang lugar sa Mingshan University ay ang nawawalang sinaunang lungsod ng Jinan. Ang Jinan ay ang lokasyon kung saan nilayo ng mga tao mula sa organisasyon ng Baiyuling na buhayin ang Demon King 500 taon na ang nakalilipas. Sinubukan ni Lu Bufan na pigilan itong mangyari muli, kaya nagutos siya ng paghuhukay sa makasaysayang lugar. Kasabay nito, si Yifan, na nagtatanong kay Yiri tungkol sa mahiwagang pagsabog sa Mingshan University, ay nagulat sa kanyang Divine Sword, na biglang nagbuga ng berdeng ilaw ng enerhiya at nagsimulang mawala ng kontrol. Nakapagtataka, biglang inatake ng Divine Sword si Shaolan, kaya sinubukan itong pigilan ni Yifan. Ngunit sa halip ay inatake siya ni Shaolan hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang makita si Yifan, na walang malay, sinadya ni Yiri na patayin siya. Ngunit pagkatapos, naalala ni Yiri ang mga sandali nila ni Yifan, na nagtrato sa kanya ng mabuti at mapagmahal.
Sa halip na patayin si Yifan, pinagaling siya ni Yiri at laking gulat niya nang malaman na ang kanyang Jade of Life ay nakaselyo. Ito ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihang ipinakita ni Yifan sa ngayon ay isang maliit na bahagi lamang ng dakilang kapangyarihang nakaselyo pa rin sa loob niya. Pagkagising ni Yifan, sinabi sa kanya ni Yiri ang tungkol sa Jade of Life niya na nakaselyo pa rin. Sa halip ay hiniling ni Yifan kay Yiri na buksan ang selyo dahil pagkatapos masira ang selyo, naisip niya na siya ang magiging pinakamalakas na slayer ng halimaw at igagalang ng lahat sa rift. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Yiri kay Yifan na hindi niya masisira ang selyo dahil ang selyo ng Jade of Life ay masisira lamang kung patuloy niyang sasaniin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsali sa iba't ibang laban na maaaring mapabuti ang kanyang mga kakayahan. Napagtanto na nagsinungaling si Yiri sa kanya, hindi agad naniniwala si Yifan sa kanyang pamilyar at ipinagpalagay na niloloko siya ni Yiri dahil gusto niyang mapatay si Yifan sa labanan. Ngunit itinanggi ito ni Yiri at iginiit na kung balak niyang patayin si Yifan, sa simula pa lang, papatayin na niya ito nang mawalan ng malay kagabi. Samantala, tila nag-aalala si Lu Bufan sa pag-usbong ng organisasyon ng Bai Yuling habang nilalayo nilang buhayin ang Demon King tulad ng ginawa nila 500 taon na ang nakararaan. Kung matagumpay na nabuhay na muli ang Demon King, tiyak na ang pagkakaroon ng sangkatauhan sa Earth na ito ay malapit nang maubos. Pagkalipas ng ilang araw, ang bagay na kinatatakutan ni Lu Bufan ay nangyari nang ang 4 na miyembro ng organisasyon ng Bai Yuling ay nagawang magpatawag ng demonyo sa pamamagitan ng isang ritual na nagdulot ng malakas na hangin na sinamahan ng isang bagyo na tumama sa lungsod ng Mingshan. Nang tamaan ng matinding lagay ng panahon ang lungsod ng Mingshan, nakita si Yifan na nagpapahinga sa kanyang silid habang nanunood ng isang programa sa telebisyon na nagtatampok sa lalaking may akda na si Lin Wang, na pinuri ang kanyang donghua, na napublish at nakatanggap ng pagpapahalaga mula sa maraming tao. Natuwa si Yifan na pinuri ng isang sikat na manunulat tulad ni Lin Wang ang kanyang donghua at pinag-usapan ito sa isang programa sa telebisyon na pinanood ng maraming tao. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Luo, mula sa Wang Yi Entertainment, na interesadong i-adapt ang kanyang donghua sa isang live-action na pelikula. Pagkatapos, hiniling ni Luo kay Yifan na magkita sa Wang Yi Entertainment Building para talakayin ang copyright at ang kontrata na kailangan niyang lagdaan bago gawing pelikula ang kanyang donghua. Di nagtagal, nagmadaling pumunta si Yifan sa lugar, hindi pinansin ang matinding panahon sa Mingshan City. Sa daan, nadatnan niya ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada at walang malay. Nagmadali siyang tingnan ang kalagayan ng lalaki, balak niyang tumawag ng ambulansya para makakuha ng tulong medikal ang lalaki. Gayunpaman, hihingi pa lamang siya ng tulong, nagulat siya sa ilang mga tao na biglang nahimatay sa hindi malamang dahilan. Ang higit na ikinagulat niya ay nang bigla silang bumangon at, sa isang walang malay na estado, ay sinalakay siya ng sabay-sabay. Dahil sila ay mga naninirahan sa lungsod na walang kapangyarihan, kahit si Yifan ay hindi magamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan sila at sinubukan lamang na iwasan ang kanilang mga pag-atake. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nailigtas si Yifan ng isa sa mga miyembro ng Divine Court, isang babaeng nakamaskara na nagngangalang si Yao, na pagkatapos ay naparalisado ang mga residente gamit ang kanyang kapangyarihan na maaaring kontrolin ang mga ugat ng halaman. Pagkatapos nito, iniulat niya ang insidente kay Lu Bufan at ipinaliwanag na ang masamang panahon sa Mingshan ay naging sanhi ng pagkawala ng malay ng mga taong bayan at naging sanhi ng kanilang pag-uugali na parang mga zombie. Ipinapalagay niya na ang walang malay na estado na naranasan ng mga residente ay nauugnay sa appearance ng isang demonyo na ipinatawag ng mga miyembro ng organisasyon ng Bai Yuling. Pagkatapos ay inutusan ni Lu Bufan, ang pinuno ng Divine Court, si Xiao na sabihin sa mga pinili ang tungkol sa insidente sa pamamagitan ng Thousand Miles Voicer app at hilingin sa kanila na siyasatin ang mga sanhi ng matinding lagay ng panahon at ang walang malay na estado na nararanasan ng mga taong bayan. Habang si Lu Hang, Shin Mo, at ang mga pinili ay abala sa pagliligtas sa mga residenteng hindi nakaranas ng walang malay na estado, sa halip ay tinalakay ni Yifan ang kontrata at copyright ng kanyang donghua kasama si Luo sa gusali ng Wang Yi Entertainment. Matapos pumirma ng isang kumikitang kontrata, balak ni Yifan na umuwi bago siya maabutan ng bagyo. Gayunpaman, sa halip ay nakita niya si Shin Mo, na mukhang nagulat dahil kalalabas lang niya sa Wang Yi Entertainment Building, na kumpanya ng kanyang ahensya. Sasabihin na sana niya kay Shin Mo ang dahilan, ngunit bigla silang nakatanggap ng notification tungkol sa presensya ng isang halimaw sa isang lugar, kaya nagmadali silang pumunta sa lugar na yon. Pagdating doon, sina Yifan at Shin Mo ay walang nakitang halimaw o anumang senyales ng isang dimensional crack na malapit nang mangyari. Sa halip, hinarap nila ang mga residente sa isang walang malay na estado, na umatake sa kanila pareho. Pagkatapos ay si Shin Mo ay nag-transform bilang Bone Fairy upang paralisahin ang mga tao, habang si Yifan ay mukhang problemado at halos mapatay ng mga residente, na mas marahas kaysa dati. Nang makita ito, sumugod si Shin Mo upang iligtas si Yifan at hiniling sa kanya na mag-transform bilang Night Sword. Ngunit hindi pa siya nakakapag-transform bilang Night Sword sa mundo ng mga tao. Hindi nagtagal, bigla siyang inatake ni Mach Wind, isang demonyo na ipinatawag ng mga miyembro ng Bai Yuling upang sirain ang Mingshan.
Sa kabutihang palad, dumating si Luhang sa lugar sa tamang oras at nailigtas si Yifan. Natuklasan ni Luhang at Shinmo na si Mokwind ay hindi ordinaryong demonyo, dahil ang pinakamalakas na demonyo lamang ang makakapasok sa mundo ng tao sa pamamagitan ng paglusob sa rift nang hindi nagdudulot ng mga dimensional crack. Pagkatapos ay hiniling ni Luhang kay Yifan na mag-transform bilang Night Sword gamit ang kapangyarihan ng kanyang Divine Sword. At sigurado, sa wakas ay nag-transform siya sa Night Sword sa mundo ng mga tao at nagpa siya na makipag-team up kay Luhang at Shinmo para labanan si Mokwind. Gayunpaman, kahit na pinagsama-sama nilang tatlo ang kanilang lakas at inilagay ang kanilang lahat sa pakikipaglaban kay Mokwind, ang kanilang mga pag-atake ay walang epekto kay Mokwind. Napagtanto nila na ginagamit ni Mokwind ang kapangyarihan nito upang kontrolin ang populasyon at gawin silang atakehin ang mga pinili o mga residente na wala sa walang malay na estado. Dahil nagmamadali sila, sinubukan ni Luhang na makipag-ugnayan sa Divine Court. Ngunit ang kanyang cellphone ay walang signal doon, kaya tinanong ni Yifan si Luhang na pumunta at iulat ang kinaroroonan ni Mokwind sa Divine Court habang nilalabanan nila ni Shinmo si Mokwind. Pagkaalis ni Luhang sa lugar na iyon, inilabas ni Shinmo ang isa sa kanyang ultimate technique para i-lock ang paggalaw ni Mokwind at pinasabog ito. Ngunit nabigo muli ang pag-atake, at si Mokwind ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa kanya. Sa kabutihang palad, si Yifan ay nagmadali upang iligtas siya at natanggap ang pag-atake, na nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala. Nang malapit ng ilunsad ni Mokwind ang susunod nitong pag-atake, biglang lumitaw si Luhang at pinigilan ang pag-atake bago masugatan ang kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na hindi siya makaalis sa lugar, na para bang may sadyang nagkulong doon at pinilit silang labanan si Mokwind nang walang tulong ng sinuman. Habang nagpapagaling si Yifan, sina Luhang at Shinmo ay lumaban hanggang kamatayan laban kay Mokwind. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na napabagsak ng demonyo, sa wakas ay bumangon si Yifan at nagawang basagin ang Jade of Light Seal sa loob niya at binigyan siya ng kaunting lakas. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, muling naglunsad si Yifan ng sunod-sunod na pag-atake patungo kay Mokwind at nagawang malaman ang kanyang kahinaan. Nang makita ang hindi sumusukong Yifan, nagpa siya sina Luhang at Shinmo na bumangon at makipagtulungan sa kanya upang talunin si Mokwind. Gayunpaman, dahil medyo mabigat ang depensa ng demonyo, sila ay nabigla at halos mahimatay, na naging dahilan upang sila ay mahuli at makatanggap ng hindi inaasahang pag-atake mula kay Mokwind. Nakapagtataka, isang batang babae ang dumating sa lugar at lumikha ng isang mahiwagang barrier upang protektahan silang tatlo mula sa pag-atake habang ginagawang enerhiya ang lakas ng pag-atake na maaaring magpapataas ng lakas ni Yifan at ng kanyang mga kaibigan. Nilapitan niya ang mga ito at pinagalitan dahil sa padalos-dalos na pagkilos. Tila nakilala ni Yifan ang kanyang boses at nagulat nang malaman na siya si Yechi. Sa tulong niya, nagsanib puwersa sila at sa wakas ay nagawang talunin si Mokwind. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng laban, si Yifan ay nawala ng malay dahil sa pagod. Habang ginagamot sa ospital, napanaginipan muli ni Yifan ang kanyang ama na lumayo sa kanya. Sa wakas ay nagising siya at nakipag-away kay Yiri nang paglaruan niya si Yiri ng prank na tila nag-aalala sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sina Shinmo at Luhang sa ospital upang makita si Yifan, kung saan nakipag-ugnayan sila kay Maya sa pamamagitan ng video call, dahil nasa labas siya ng bayan para sa pagsusulit sa arkeolohiya. Sa ibang lugar, sinabi ni Xiao kay Lu Bufen na ang lahat ng residenteng nakaranas ng walang malay na estado ay bumalik sa kanilang katinoan at nasa mabuting kalusugan. Bukod pa riyan, nagulat siya tungkol sa mga miyembro ng Baiyuling na nagsimulang kumilos ng hayagan mula nang ipatawag nila si Mokwind. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Jun, isang miyembro ng Divine Court. Ipinaalam ni Jun kay Lu Bufen ang pagkakaroon ng isang espiya ng Baiyuling sa komunidad ng pinili. Pagkatapos nito ay inakusahan niya si Yifan bilang espiya dahil pagkatapos niyang maging pinili, patuloy na lumalabas ang mga halimaw at demonyo na may mataas na antas, na nangangahulugan na ang Baiyuling ay sinimulan ang kanilang plano na buhayin ang Demon King. Pagkatapos ay binalaan ni Jun sina Lu Bufen at si Yao na ang ama ni Yifan, si Wang Zan, ay espiya ng Baiyuling na pumasok sa Divine Court. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Jun si Yifan sa ospital at kinaladkad siya sa korte sa Rift para patunayan sa lahat na si Yifan ay isang espiya para sa Baiyuling, tulad ng kanyang ama. Pagkatapos ay ikinulong ni Jun si Yifan at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama at pagkakasangkot sa organisasyon ng Baiyuling. Ngunit hindi masagot ni Yifan ang kanyang tanong dahil wala siyang ideya na ang kanyang ama ay ang pinili at isang espiya para sa Baiyuling, na nagtaksil sa Divine Court. Kasabay nito, pumunta si Luhang sa kanyang lolo upang tanungin ang katotohanan tungkol kay Yifan, at kinumpirma niya na si Yifan ay anak ni Wang Zan, ang dating miyembro ng Divine Court na itinuturing na espiya para sa organisasyong Baiyuling. Pagkatapos ay ikinwento ni Lu Bufen ang isang pangyayari 20 taon na ang nakalilipas nang makatanggap ang Divine Court ng balita tungkol sa pagkakaroon ng isang fragment ng Golden Lotus Key sa isang manyebe na bundok sa rehiyon ng Beijilo ng mundo ng mga tao.
Dahil ang Golden Lotus Key Fragment ay isang mahalagang bahagi ng muling pagbuhay sa Demon King, hindi nila ito basta-basta maaaring pabayaan at nagpadala ng team na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Beiyao at ama ni Yifan para sumali sa team. Gayunpaman, sa pagpasok sa Snowy Mountain Region, ang eroplanong kanilang sinasakyan ay biglang tinamaan ng isang pagsabog ng enerhiya mula sa mga fragment ng Golden Lotus Key at bumagsak doon. Si Beiyao at ang mga pinili ay iniulat na napatay sa insidente, habang ang ama ni Yifan ay nawala ng walang bakas, kasama ang mga fragment ng Golden Lotus Key. Dahil si Wang Zan ang tanging tao na hindi alam ang kinaroroonan, inakusahan ng Divine Court si Wang Zan ng espiya para sa Baiuling at pinangalanan siyang traidor. Sa kabilang banda, sinabi ni Jun kay Yifan ang tungkol sa insidente at ipinakita ang huling mensahe ni Beiyao na nagpapatunay na si Wang Zan ang taksil na pumatay sa kanya at kinuha ang fragment ng Golden Lotus Key. Dahil iginiit ni Yifan na hindi niya alam ang kinaroroonan ng kanyang ama at hindi rin siya kasama sa organisasyon ng Baiuling, ipinagpatuloy ni Jun ang pagpapahirap kay Yifan sa kanyang mahiwagang kulungan. Sa ibang lugar, sinubukan ni Luhang na kumbensihin ang kanyang lolo na si Yifan ay hindi kasali sa organisasyon ng Baiuling at hindi dapat sisihin ng Divine Court si Yifan dahil lang siya ay anak ng isang taksil. Gayunpaman, sinabihan ni Lu Bufen ang kanyang apo na huwag makialam, at sinabi pa kay Luhang na layuan si Yifan para hindi masira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Samantala, makikita sina Qin Mo, Yiri at Xiaolan na lumulusot sa Divine Court para palayain si Yifan. Di nagtagal, nagawa ni Qin Mo na patumbahin ang mga gwardya at hanapin ang silid kung saan ikinulong at pinahirapan ni Jun si Yifan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Inatake ni Qin Mo si Jun at sinubukan siyang iligtas. Habang naglalaban sina Qin Mo at Xiaolan, sumugod si Yiri para palayain si Yifan mula sa kulungan. Napagtantong hindi niya kayang labanan si Jun, ginamit ni Qin Mo ang kanyang teknik para i-lock ang kanyang mga galaw. Ngunit ang pamamaraan na ginamit ni Qin Mo ay hindi sapat para pigilan si Jun, kaya sila ay naging desperado nang siya ay naglunsad ng pag-atake sa kanila. Ngunit pagkatapos, biglang lumitaw si Xiao at tinulungan sila. Sinabihan niya si Jun na palayain si Yifan dahil wala silang nakitang ebidensya ng pagkakasangkot ni Yifan sa organisasyon ng Baiuling. Tila hindi niya pinapansin ang mga salita nito at sinabing lalabanan niya ang sinumang magtanggol kay Yifan, na itinuturing na niyang taksil. Hindi nag-atubili si Jun na salakayin si Xiao at hindi sinasadyang nasira ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang tunay na pagkatao, na walang iba kundi si Yechi. Labis na nagulat sina Yifan at Qin Mo nang malaman na si Yechi ay miyembro ng Divine Court. Sinubukan ni Jun na pukawin si Yifan sa pagsasabing nagkunwari lamang si Yechi na interesado kay Yifan at nakipagkaibigan sa kanya dahil iniimbestigahan niya ang pagkakasangkot nito sa organisasyon ng Baiuling. Ngunit itinanggi ni Yechi ang lahat ng mga akusasyon at hiniling kay Qin Mo na ilayo si Yifan sa lugar na yon. Sa wakas ay nagawa ni Yifan at Qin Mo na makaalis sa Divine Court, ngunit napalibutan sila ng mga pinili, na alam ang tungkol sa kanyang akusasyon bilang isang espiya para sa organisasyong Baiuling. Pagkatapos ay sinisi nila si Yifan sa mga pag-atake ng matataas na antas na mga halimaw at demonyo na umusbong kamakailan at hindi nag-atubiling insultuhan siya ng mapuot na salita. Matapos bumalik sa mundo ng mga tao, si Yifan ay tila nakaupong mag-isa, iniisip ang lahat ng mga problemang naranasan, sinubukan siya ni Yiri na i-comfort, na malungkot, ngunit wala siyang pakialam. Hindi nagtagal, nakatanggap ang mga pinili ng abiso sa pamamagitan ng Thousand Miles Voicer Up hinggil sa kanilang katayuan bilang mga espiya na tutukayan sa loob ng 3 araw at hiniling sa kanila na huwag magkalat ng maling balita tungkol kay Yifan hanggang sa magkaroon ng opisyal na abiso mula sa Divine Court. Samantala, nagpasya si Luhang na tulungan si Yifan dahil itinuturing niyang matalik na kaibigan si Yifan, at sinubukan ni Yechi na patunayan na hindi kasali si Yifan sa organisasyon ng Baiuling. Sa kabilang banda, si Qin Mo, na tila may iniisip pa, ay lumingon sa bouquet ng bulaklak na ibinigay sa kanya ni Yifan, na nakalatag sa kanyang mesa. Nang makita niya iyon, naalala niya ang lahat tungkol kay Yifan at naramdaman niyang hindi siya isang espiya tulad ng binibintang sa kanya. Kinabukasan, mukhang natarante si Yiri nang matuklasan niyang nawala si Yifan kung saan. Si Yiri ay sumugod upang salubungin si Luhang at iniabot ang isang sulat mula kay Yifan bago siya umalis. Hiniling ni Yifan kina Yiri at Xiaolan na protektahan ang kanilang sarili hanggang sa bumalik si Maya sa Mingshan City. Dahil alam niyang nawala si Yifan, sinugod siya ni Luhang sa tulong ni Meng at Yechi. Habang ginagawa ni Luhang at ng iba pa ang kanilang paghahanap, pumasok si Qin Mo sa rift at hiniling sa mga pinili na huwag magkalat ng pekeng balita tungkol kay Yifan. Handa pa ngang ihayag ni Qin Mo ang kanyang tunay na sarili bilang isang sikat na artista para kumbensihin sila na si Yifan ay hindi isang espiya dahil, sa lahat ng oras na ito, palagi niyang isinasapanganib ang kanyang buhay habang nakikipaglaban sa mga halimaw at demonyo para protektahan ang sangkatauhan. Kasabay nito, si Yifan ay nasa makasaysayang lugar ng Mingshan University at nakikipaglaban sa isa sa mga miyembro ng organisasyon ng Baiuling.
Sa parehong lugar, isang miyembro ng Divine Court ang nakitang nakahiga ng walang magawa matapos matalo ng mga tao mula sa organisasyon ng Baiuling. Dumating si Yifan sa lugar upang kunin ang isang gintong kahon na naglalaman ng kayamanan ngunit biglang inatake ng mga miyembro ng Baiuling hanggang sa wakas, dumating siya upang tulungan siya. Sa gitna ng laban, biglang nahulog ang kahon sa malapit na ilog, at sinugod niya ito upang kunin, habang ang mga tao mula sa organisasyon ng Baiuling ay nagpasya na tumakas mula sa lugar pagkatapos na malaman ang pagdating ni Lu Hang. Si Lu Hang, na dumating sa lugar kasama si Yiri Yiri, ay natagpuan ang pagkakaroon ng isang miyembro ng Divine Court na nahimatay at sa wakas ay nakita si Yifan, na nagawang makuha ang gintong kahon. Matapos hawakan ni Yifan ang simbolo sa gintong kahon, biglang lumitaw ang isang holographic na imahe, na nagpapakita ng mga bundok na nalalatagan ng nyebe. Biglang may naalala si Yifan, iniabot ang gintong kahon kay Lu Hang, at nagmamadaling umalis sa lugar. Nagmamadaling iniabot ni Lu Hang ang kahon sa kanyang lolo, at napag-alaman na ang laman ng kahon na ginto ay isang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng kayamanan, na lumabas na nasa nalalatagan ng nyebe na kabundukan ng rehiyon ng Beijilo, na siyang lugar ng isang pagbagsak ng eroplano na naganap 20 taon na ang nakakaraan. Inutusan niya si Ye Chi na imbestigahan ang lokasyon ng kayamanan at hiniling kay Lu Hang na tulungan si Yifan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Ye Chi ang kanyang opinyon tungkol kay Yifan na hindi isang espiya dahil siya ay isang hangal at pabaya na binata. Gayunpaman, kung si Yifan ay napatunayang isang espiya o isang taksil, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Higit pa rito, iniulat niya ang napakalaking espiritual na kapangyarihan na lumitaw noong nakipaglaban sila kay McQueen. Ipinapalagay niya na ang kapangyarihan ay nagmula sa isang ritual na ginawa ng mga miyembro ng organisasyon ng Baiuling na gustong magpatawag ng isang halimaw o demonyo na ang kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa kay McQueen. Sa maikling kwento, sa wakas ay nakarating si Yifan sa Manyebe na kabundukan ng rehiyon ng Beijilo at napagtanto na siya ay naroon 20 taon na ang nakararaan. Habang naglalakad siya sa isang madulas at matarik na lugar sa bundok na may nyebe, bigla siyang nadulas at nahulog sa bangin. Magkasama, si Lu Hang, na kararating lang sa lugar, ay nagligtas kay Yifan mula sa pagkahulog sa ilalim ng bangin. Laking gulat ni Yifan nang malaman na hindi lang si Lu Hang ang pumunta doon para tulungan siya, kundi si Chinmo, Maya, at Ye Chi ay nagpasya din na tulungan siya. Ipinaalam sa kanila ni Maya na ang lokasyon ng Snowy Mountains ng Beijilo ay medyo malapit sa kanyang pagsusulit, kaya maaari niyang sundan si Yifan sa lugar na yon. Masaya ang pakiramdam ni Yifan dahil mayroon siyang mga kaibigan na sobrang considerate sa kanya. Mukhang nagulat si Lu Hang at ang iba pa dahil malamig ang pakiramdam ni Yifan tulad ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yiri Yiri na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakaselyo pa rin sa Jade of Life, kaya hindi niya ito ganap na magagamit. Nang marinig ito, biglang nagulat si Lu Hang at ang iba pa dahil ang dakilang kapangyarihan ay pinakita ni Yifan sa ngayon ay hindi ang kanyang buong kapangyarihan, na nagpapatunay na mayroon siyang higit na lakas. Habang ginalugad ang lugar, naghahanap ng mga pahiwatig, bigla silang nakakita ng isang halimaw na kalansay at isang espiritong perlas ng halimaw na naiwan. Hindi nagtagal, nagulat sila sa biglaang pag-avalanche na nangyari sa lugar na iyon at natagpuan ang mga pagkawasak ng isang eroplano na bumagsak 20 taon na ang nakalilipas. Nang makita niya ang pagkawasak ng eroplano, naalala ni Yifan ang nakaraan, noong isa siya sa mga pasahero sa eroplano. Gayunpaman, nang si Yifan at ang kanyang mga kaibigan ay malapit nang mag-imbestiga sa pagkawasak, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga tao na miyembro ng organisasyon ng Baiuling. Pagkatapos ay nagtanong si Ye Chi tungkol sa tunay na layunin ng organisasyon ng Baiuling, at pagkatapos ay ipinaalam ng pinuno na ang organisasyon ng Baiuling ay naglalayo na buhayin ng Demon King at makipagtulungan sa mga demonyo upang lumikha ng bagong mundo na titirahan lamang ng mga demonyo at mga tao na may dakilang espiritual na kapangyarihan. Ngunit para makamit ang layuning ito, kailangan nila si Yifan, na siyang susi sa muling pagbuhay sa Demon King. Pagkatapos ay inutusan ng pinuno ang kanyang mga nasasakupan na hulihin si Yifan at patayin ang kanyang mga kasama. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila, at kalaunan ay nabunyag na ang pinuno ng grupo ay si Luo, ang manager ni Chinmo at ang CEO ng Wang Yi Entertainment. Walang laban si Luo at ang kanyang mga alipores kay Yifan at sa kanyang mga kasama, kaya madali silang matatalo. Hindi madaling sumuko, ipinatawag ni Luo ang isang demon general na nagngangalang Jiu, ang amo ni McQueen. Napagtanto ni Chinmo at ng iba pa na si Jiu ay may higit na lakas kaysa kay McQueen at hiniling sa kanyang mga kaibigan na mag-ingat sa pakikipaglaban sa kanya. Gaya ng babala ni Chinmo, si Jiu ay hindi lamang nagtataglay ng mabigat na lakas ngunit nagtataglay ng isang matalinong pag-iisip, kaya't mabisa siyang makapaglunsad ng mga pag-atake kay Yifan at sa kanyang mga kasama ng walang labis na pagsisikap. Masyado pa nga silang nasaktan ni Jiu at nahihirapan silang lumaban na para bang gusto niyang ipakita kay Yifan at sa kanyang mga kasama ang pagkakaiba ng kanilang lakas na malayo sa kanya. Sinalakay pa niya si Ye Chi at papatayin na sana si Chinmo, hanggang sa wakas, sinubukan siyang pigilan ni Luo dahil ayaw niyang ilabas ni Jiu ang galit niya sa kanila at makalimutan ang kanilang mas mahalagang misyon.
Pagkatapos ay sinubukan ni Jiu at Mr. Luo na kunin ang fragment ng Golden Lotus Key, na lumabas na nasa loob ng katawan ni Yifan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang ritual na nagdulot sa kanya ng sobrang sakit. Sa proseso, naalala ni Yifan ang insidente ng pag-crash ng eroplano 20 taon na ang nakalilipas, kung saan nakaligtas siya, pagkatapos ay sinubukang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ama, na siyang piloto ng eroplano. Pagkatapos ay nakita niya ang labanan sa pagitan ng mga miyembro ng Divine Court na nagsisikap na protektahan ang Golden Lotus Key fragment mula sa mga tao mula sa organisasyon ng Baiuling na gustong agawin ito. Ngunit pagkatapos, ang mga fragment ng Golden Lotus Key ay biglang itinapon at, nakakapagtaka, na-absorb sa kanyang katawan at nawalan ng malay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Yifan ang kinaroroonan ng kanyang ama. Nang makitang nasasaktan si Yifan sa panahon ng ritual, wala nang magawa si Luhang at ang iba pa para tulungan siya dahil sila ay pagod at hinarang ng mga tao mula sa organisasyon ng Baiuling. Hindi nagtagal, ang mga Golden Lotus Key fragment ay tuluyang natanggal sa katawan ni Yifan, kasama ang pagkakabasag ng Jade of Light Seal. Pagkatapos, kinuha ni Jiu ang Golden Lotus Key fragment at sinabi kay Mr. Luo na ang susi ay napakahalaga kaya hindi niya ito ibibigay sa organisasyon ng Baiuling. Nang marinig iyon, ninas si Luo na tila minamaliit sila ni Jiu. Nang maglaban sila para sa Golden Lotus Key fragment, biglang nagising si Yifan at nagawa niyang gisingin ang kanyang tunay na kapangyarihan, na nasil dahil sa presensya ng key fragment sa kanyang katawan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yiri na tulungan si Luhang at ang iba pa habang nilalabanan niya si Jiu. Matapos matagumpay na palayain ang kanilang mga sarili, nakipaglaban si Luhang at ang iba pa sa mga miyembro ng organisasyon ng Baiuling upang hindi nila maputol ang laban ni Yifan laban kay Jiu. Kahit na inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban kay Jiu, si Yifan ay tila nalulula pa rin sa kanyang sunod-sunod na pag-atake. Sa kabilang banda, nagawa ni Luhang at ng iba pa na talunin ang mga miyembro ng organisasyon ng Baiuling at sinubukan nilang tulungan si Yifan. Nang sa wakas ay naka-order si Yifan, sinubukan ni Yechi na iligtas siya at ibigay ang kanyang kapangyarihan sa kanya upang mapantayan niya ang Demon General. Kasabay nito, nagtulungan si Shinmo at ang iba pa upang tulungan si Yifan na harapin si Jiu hanggang sa wakas, nagawa niyang talunin ang Demon General. Matapos makuha ang mga fragment ng Golden Lotus Key, si Yifan at ang kanyang mga kaibigan ay nagmamadaling bumalik sa Rift Bitbit si Luo at ang kanyang mga alipores upang humarap sa paglilitis para sa kanilang mga krimen. Pagdating sa Rift, si Yifan at ang kanyang mga kaibigan ay sinalubong ni Lu Bufen, na pagkatapos ay nagpahayag na sila ay mga bayani na tumalo sa Demon General at nagligtas sa mundo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lu Bufen sa mga pinili na si Yifan ay isang bayani, hindi isang espiya, gaya ng kanyang inakusahan. Pagkalipas ng 2 linggo, nagpasya si Yifan at ang kanyang mga kaibigan, na gumaling pagkatapos ng malubhang pinsala sa isang matinding labanan laban sa Demon General, na magtipon sa isang makasaysayang lugar sa Mingshan University. Naunang dumating si Yifan pagkatapos ay nakipagkita kay Shinmo at nagtanong tungkol sa mga susunod na hakbang na kanyang gagawin pagkatapos mahuli si Luo ng Divine Court. Sinabi ni Shinmo kay Yifan na ipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho bilang isang artista at maghahanap ng bagong manager. Tinanong niya kung ano ang susunod na gagawin ni Yifan matapos silang mapawalang sala ng kanyang ama bilang mga espiya para sa organisasyong Baiuling. Hahanapin pa rin daw niya ang kinaroroonan ng kanyang ama at susubukan niyang maghanap ng mga pahiwatig mula kay Luo. Hindi nagtagal, lumapit si Maya sa kanila at sinabing may nakita sila ni Luhang sa isang dig site na hindi kalayuan doon. Pagdating sa sinaunang lugar ng paghuhukay ng Jinan City, nakakita sila ng kalansay ng tao at isang monster spirit pearl. Si Shinmo, na curious, ay sinubukang hawakan ang kalansay. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang dimensional na portal sa kanilang harapan, at hinila ng enerhiya sa loob nito ang kanyang katawan papunta dito. Si Shinmo, na napagtanto na siya ay nasa ibang dimensyon, ay biglang nagulat sa appearance ng isang misteryosong dalaga na tila kilalang kilala siya at naghihintay sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Luo, na nasa bilangguan. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng dalaga at sinabing pakakawalan na niya dahil malapit na nilang isakatuparan ang susunod nilang plano. Natapos na dito ang unang season ng Donghua Space-Time Rift. Ang moral na matututuhan mula sa Donghua na ito ay huwag kailanman maliitin ang isang tao, kahit na ang kanyang pisikal na anyo at background ng pamilya ay napakasalungat sa pananaw na ating pinaniniwalaan.